Hello, magandang umaga. So meron tayong pag-uusapan ngayon, no? Nag-live si Sariolen. May mga juicy na update siyang I don't know if it's update ano, pero ni-refer sa akin itong live niya. May mga nasabi daw siya dito. So reakan natin yung mga nasabi ni Sariolen. Ito, guys. Kahapon nag-usap kami ni Vice Chair Kalinisan at sinabi ko na kung sino-sino yung mga general ng Naku, patay. mga ano ni Kulaong. Tapos Wait lang. Ang maganda dyan, yung mga generals na yun, ilaglag na nila sa FLM eh. 'Di ba? Kung akong tatanungin, it doesn't matter kung ano yung connection mo doon sa tao, kung may alam ba si FLM tungkol sa inyo, or 'di ba? Ilaglag nyo na 'yan as soon as possible. Kapag hindi nyo nilaglag yan, nako, mahirap ang kalalabasan nyo, 'di ba? Kumbaga sa isang, hindi naman sa pag-aano, alam ko ang buhay ay importante. Pero yung buhay nyo ba ay kasing halaga para ipagtanggol sa FLM? I'm not saying na patayin nyo, ha. Hindi, I'm against doon, di ba, doon sa violence. Pero isipin nyo, no, yung kasasalba nyo dyan kay Sir Norman Mangusin, worth it ba yan na ilatag yung pangalan nyo dyan? Mga minamahal kong generals, di ba? Ilang taon kayong ginawang bata-bata or pinangalandakan sa buong Pilipinas na kayo ay, ako nga, ang impression ko nga parang pinapakain kayo sa palad niyan eh. 'Di ba? Hindi maganda yung trato sa inyo, mga sirs. Habang kami ginagalang namin yung posisyon nyo, baka mamaya humarap kayo sa akin, manginig ako sa takot dahil general kayo eh. Tapos isang tao na ganyan, walang respeto sa inyo, 'di ba? I think kayo, no, depende sa didiskartehan nyo, pero kung alam nyo walang patutunguhan yung kakasuporta nyo diyan, mas magandang laglag nyo na yan, 'di ba? Or just simply ignore na lang yung calls. yung abogado niya, okay, ni Kulaong, na si Attorney G, di ba? Alam niyo na yung kung sino. Okay. Basta lahat itong mga to, yung mga binabanggit ko mga pangalan. Pati pala si attorney ni ano, sinumbong din. Guys, ipapatawag sila sa NAPOLCOM. Yari. Lahat ng mga to, ipapatawag sila sa NAPOLCOM. Okay? So, alam nyo na, guys, kung ano mangyayari dito. No? Tapos, ilang years ka na dyan sa SP, matagal na. Oo, parang kalahati na ng buhay ko. Ayun, ulab daw bang balita kay Norman? Nako, Obligadong matuto ka man ng language diyan pag nandiyan ka. Yan ang isa sa mga fear ko eh. Pag pumunta ng ibang bansa, 'di ba? Nung ako'y namimili pa ng paninda sa Hong Kong noon, medyo nasanayan ko na dahil medyo alam, halos lahat ng panig doon may Pilipino eh. Pero pagka yung katulad yan is Spain, 'di ba? Hindi naman English speaking yan. Isa rin yan sa para bang pag nawala ka diyan, wala ka makakausap na matino no. maraming balita kay Kulaong. Oh, totoo 'yun. Maraming update, kaya lang hindi hindi pwedeng sabi marami. Ay nako. Kung ako ay hindi lang ako pagagalitan nila sir, nila attorney. Hindi ko na sabihin ko sino 'yun ha. Kung hindi lang ako pagagalitan, ay nako. Baka totoong pumaldo ako sa content. Kaya lang hindi pa hinog ang lahat eh. Mga kababayan ko, totoo 'yun. Kaya I'm so grateful naman na pati ako ay binabahagian nila information, 'di ba? Daming update. Dami. Oh, as in sobrang dami. Totoo lang.
Ayun. Kaya lang baka mamaya ma-spoil eh. Alam nyo na. Darating ang time, malalaman nyo din yun, yung mga yan. Ang official source na maglalabas ng mga yan si Sir MG siguro. Ay siya, so, oy, naimbag nga bigat mo, naimbag nga bigat ka na kayo, ha? Kakabsat niya. Okay, so, mas exciting to, guys, kasi alam niyo kung bakit. Sa wakas, yung mga pinagyayabang ni Kulaong na mga nasa posisyon, katulad ng mga general, katulad ng mga koronel, di ba, na mga sinasabi niya ng bata-bata lang niya, gano'n, utosan lang niya. Well, eto na yung pagkakataon. Traffic connection. Dali. Sumayin na lang pa. Muchas gracias. Gracias. Napa-Espanyol siguro. Nasa Divisoria ba kayo? Oo, dito lang. Sa may Quiapo. Alam mo yung Quiapo? Oo, sa may Quiapo. Alam mo yon. Tramuros yan eh. Kastila dyan, idol. Nagtaka nga ako eh. Kasi pagdating ko dito, ang dami Espanyol. Sobrang dami. Oo, sobrang dami talaga. As in. Gaganda ng mga naglalakad sa likod, no? Guys, ha? Mabilis ang almusal. Almusal po tayo mga kaibigan. Ha? Buongiorno from Italy. Hi. Yo si Andal. Kumusta po kayo? Ay, update, Dulin. update. Yung hindi ko nabanggit, si Dulin. Kasi, imposible. Almusal po tayo mga kaibigan. Ha? Buongiorno from Italy. Hi. Yo si Andal. Kumusta po kayo? Yun. So guys, ang mangyayari dito, ipapatawag na sila lahat ng Napolcom. Lahat ng mga to. Okay. Dito ako ngayon medyo nakakonsentrate dito kay kay Dulin. Yung hindi ko nabanggit si Dulin kasi imposible na wala silang kinalaman dun sa pangangamkam ng lupa ni Kulaong. Speaking, may video na ganyan, di ba? Na pinapakita yan, Dulin na yan, tapos parang sinasabi ni FLM na nagbayad daw siya ng tax. Attempt nga nating hanapin yung video na yon mga men. Habang nagkikwento si Sariolen na lang para hindi tayo mabitin. Ano ba to? Ba't lumalabas yung punyeta naman eh? Ano bang problema nito? Bakit? Doon sa Isabela, imposible talaga na wala siyang kaalam-alam. Hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala. Ngayon, total si secretary ng agrarian naman ay si Conrad Estrella, okay, ay kakilala natin, no? Kakilala natin si Conrad. So, ang mangyayari ngayon guys, ipapasilip natin ngayon Nako! yung mga Yari. lupa na yan. Ba, si Conrad ay alam nyo ba may bahay kami sa Pangasinan. Malapit lang yung bahay ni Conrad Estrella. Actually, ibig ko sabihin, yung malaking advantage na yung na-cancel yung birth certificate eh. Kasi kung meron mang transaction na nangyari under the name Francis Leo Marcos, questionable na yon. 'Di ba? Now, tinanong ko si hindi ka na naman ako madulas. 'Di ba? Halimbawa, kung pinurchase ni FLM yung lupa, as FLM, binayaran niya naman, 'di ba? Hindi ba pwedeng ayusin na lang na sabihin na lang na ako din 'yan? Sabing ganun sa akin, doon na pala magfo-fall yung yung illegal use of alias. 'Di ba? Yun ang sabi. Pero sabi sa akin, since land grabbing yung issue, they don't know kung yun ay binili talaga ng cash. Or 'di ba? Yun ang issue doon. Kasi kapag sinabi mong land grabbing, kinamkam mo eh. Yan ang issue na pinupukol sa kanya sa Isabela. Kaya nga may mga pinagmamalaki siyang lupain daw doon. Yan din ang isa sa theory ko eh. Ito speculations lang to mga kababayan, no. 'Di ba minsan nagtataka tayo, bakit galante yung mga sponsors niya na magbigay ng tulong anytime pag sinabi niya pera, oy bigyan mo kong pera, bigyan mo kong
Lalo na sa isang negosyante na katulad ni Sir Alex Pabella. Nagtataka nga ako kaya nga napapost ako nun eh. Pucha, mga businessman kayo. Mga kayo, pero bakit parang anong kayo dyan? Minsan, iniisip ko, hindi kaya dahil Hindi kaya dahil pang-akit sa inyo yung lupa? Paano na yan kung nasilip yan at napatunayan na fictitious yung name na ginamit na pang kuha dyan. At marami pang ibang transaction na feeling ko mavo-void eh. Mga lawyers na nanonood sa akin, paki-correct ako kung may mali ako nasasabi. As much as comment na kayo dyan sa baba. Para pag kino-correct nyo ako, ipipin ko na lang sa comment section. Para, kasi baka mamaya, bago ko sabihin ko, konsulta ako, Attorney Mikey Go, Attorney Luterte, tama ba yung sinabi ko? Kayo na mag-correct sa akin ha. Or kahit hindi kayo lawyer, basta alam nyong mas tama kayo. 'Di ba? Asa na nga tayo? Yun nga nagtataka, hindi kaya yun yung pang-akit niya dun sa mga sponsors niya, yan lupa na yan. Tapos pagka na void yan, dapat mga men, Sir Alex Pabella, the fact na na-cancel yung birth certificate niyan, dapat mangatal na kayo lahat eh. Actually, dapat yun yung silver bullet na magsha-shatter ng tiwala nyo dyan. Nung come on, man, di ba? Hindi ganun kadali kasi nakakausap ko yung mga lawyers, hindi ganun kadali magpa-cancel ng birth certificate eh. May dadaanan pa talaga yan eh. Pero the fact na na-cancel yan, dapat yung mga nagtitiwala dyan, dapat na ito eh, eye-opener na sa inyo to eh. Hindi ko alam, pride nyo ba yan? Na hindi nyo come on, di ba? Para bang tandaan nyo, hanggat nandyan pa kayo, pag naungkat yan, mababaliwala lahat ng, lahat ng pinaglalaban nyo dyan sa kabila. Sa bahay namin. Malapit lang. Okay? Malapit lang. As in, totoo lang. Okay? So guys, mga kaibigan, yung mga dati kong mga pangarap na sinasabi ko na para matapos na to, tong gusot na to kay Kulaong. Kasi nung 2020, nung pinadala na namin lahat yung mga detalyes sa NBI, wala eh. Yung iba guys, alam nyo, wala eh, natapalan lang sila ng pera eh. Kwento ko na. Mabigat na accusations yun ha. Pero, totoo yun. Yung ang daming documents na pinadala na sa NBI, totoo yun. Kasi kung papakita ko sa inyo ha, ang daming ebidensya na parang wala yatang nangyari. Kasi kung pupunta kayo dito sa sa page ni Boss Mike Cervera, yan sila Boss Mike Cervera nag-compile niya, sila Seriulen before. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo nung araw toka-toka kami ng ayoko sabihin ko ano yung part ko nung araw. Pero ito, kung mapapansin nyo, ito yun papakita ko sa inyo ha. Kasi ang laging bintang, wala naman kayo ebidensya. Meron pa nagsasabi, ebidensya pala kayo, bakit hindi yan? Naipasa na yan before. Sana si Sir Shem ni Anyol magbalik din eh. Nasaan na kayo si Sir Shem ni Anyol? Siya rin ang may alam dito eh, sa ganito. Sana ba yun? Mga ebidensya. Ito, to. Ang dami nito, men. Ayan wala ka namang ebidensya laban kay FLM. Walang ganito, walang ganyan. O eto, dagdag pa, bukod sa mga Dami niyan. pinapakita namin. Isang box, actually, di ba, may leak audio pa nga na pinagbibintangan ni FLM na si Pastor Jam ang nagbigay daw niyan. Yan yung pinag-aawayan nila na na nagmumurahan sila. Kasi alam ko naka-box ito lahat eh. O eto pa. O, Ayan yung mga San- fake
police report. Kasi ito yung ginagawang panakot dun sa ano dun sa mayor eh. Kung anong issue yun ano. Yung regarding yung dun sa fake ambush. Damukan, sandamak, Ayun at isang katerbang ebidensya yung nandito documents ni nakalagay Francis Leo Marcos approved by sa harapan ko. madami yan before. Nakikita na rin namin yan eh. Meron pa nga dyan na natatawa ako dyan. Ang natatandaan ko dyan, yun lang doon sa may part na yung peking ambush. Nakalagay doon yung fake report ng NBI na parang may graph pa nga doon na voice analysis kunyari na nagmamatch doon sa boses ng mayor. Ganon. Yung may ganun-ganun pa. Ewan ko ano nangyari. Ito siguro yung sinasabi ni Sir Yulen. Kasi kung tutuusin talaga, baon na baon dapat talaga dyan si FLM. Sa daming ebidensya niyan dati. Pero ngayon, napakinggan ko si Sir Yulen kung ganun yung sasabihin niya. Baka nga, Naman ay si Conrad Estrella, okay, ay kakilala natin, no? Kakilala natin si Conrad. So, ang mangyayari ngayon guys, ipapasilip natin ngayon yung mga lupa na yan. Ang tanong, nasa na yung mga documents na yon? Kung pinasa nyo sa NBI. Ba, si Conrad ay, alam nyo ba, may bahay kami sa Pangasinan. Malapit lang yung bahay ni Conrad Estrella sa bahay namin. Malapit lang. Okay? Malapit lang. As in, totoo lang. Okay? So guys, mga kaibigan, yung mga dati kong mga pangarap na sinasabi ko na para matapos na to, tong gusot na to kay Kulaong. Kasi nung 2020, nung pinadala na namin lahat-lahat yung mga detalles sa NBI, wala yung iba guys, alam nyo, wala natapalan lang sila ng pera eh. Kwento ko na rin yan, sinabi ko na rin yan, alam na rin ni Vice Chair Kalinisan. Pero kung totoo man sinabi ni Sir, ba't nakakausap naman namin si Sir Vic Lorenzo nun? Yun yung in-interview ni Erwin Tulfo eh. Or hindi si Sir Vic Lorenzo, yung ibang NBI? Mahirap lang pala kasi sa amin si Sir Vic Lorenzo eh, nakikipag-coordinate sa amin nun eh. Ewan ko kung may story. Ngayon ko lang nalaman ito Sino yung mga nakatanggap ng pera sa NBI? Alam na niya. Alam na niya lahat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, yung prima facie evidence, hawak na. Hawak na yung prima facie evidence. As in. Tapos, tospok na sila lahat. mga natututunan na na word hoyo, tuspok, sampiga. Si Atty. Libayan, hoyo na rin ang sinabi. Yung may nakita akong content niya kay Melo Yap. Hoyo na rin ang Is it ba? I mean, legit na word ba ang hoyo o invento lang ni... Kasi narinig ko lang talaga yung kay FLM pati yung tuspok. I don't know, no? Boss, naka-red wine ka bang? Hindi. Nga ako, mag-breakfast nga ako. Totoo, mag-breakfast nga ako. Ayan, mag-breakfast ako, guys. Mag-breakfast nga ako. Ayan, Croissant. Magbe-breakfast nga ako. Magbe-breakfast nga ako guys, as in end games na. Yes, end game na talaga. Tapos na sila, as in tospok na. God is so good. Alam niyo, ang tagal na natin pinaglaban to. Sobrang tagal na ng panahon. Di ba? Totoo lang. 6 years. Actually, si Sir Yulen beyond 6 years pa eh.
Kasi pre-pandemic pa, nakakontak nila sa FLM. Dong Jet Anthony, hello. Sa sentro yan, sir. Yes, opo, oo. Nasa sentro po ako ngayon. Yeah. Coffee po tayo, guys. Coffee po tayo. Kaya pala sinasabi ni Kulaong na sasampalin yung mga NBI kasi nabayaran. May nakatanggap doon ng 2 milyon. Meron. May nakatanggap doon ng 2 million. Okay, so pangalawa, alam nyo ba na yung private investigate na ginawa ko noon? Actually, parang kasi nilalaban ko pa yan before eh. Na mukhang wala namang nakatanggap. Kasi ang alam ko talaga, sorry ang alam ko talaga, di ba, base din sa kwento ni Sir JC De La Cruz, may mga sinasabi kasi si FLM noon daw na, oy, kailangan ng pero hindi naman para doon. For example, no, yung sasabihin niya sa mami, ito ay ayon kay Sir JC De La Cruz doon sa interview kay Sir MG. Sasabihin niya, kailangan ng pang-bail. Yung mga mami naman, magpapadala nga ng pang-bail. Milyon yon. Nung nagpadala na yung mami ng bail, tapos, akala namin lalaya ka. Hindi, ipang tutulong muna natin. Kumbaga, hindi niya tinutupad kung para saan yung, yan din ang hinala ko doon sa binayarang NBI daw. Kasi doon sa leak audio, may pinapalitaw din ganun eh, na kailangan bayaran daw ang NBI, something like that. 'Di ba? Na sa pagkakaalam ko, hindi naman sa NBI ginastos eh. Ginastos 'yun pang VIP niya dun sa kulungan. 'Yun ang pagkakaalam ko. I could be wrong. Kasi parang taliwas ito dun sa sinasabi ni Sir Yulen ngayon. Baka nga na itong kay Sir Yulen yung totoo. 'Di ba? Sabagay, siya yung humaharap dun dati eh. Mukhang mas alam ni Sir Yulen. Alam mo ba yung private investigate na ginawa ko noon? Pinadala ko sa kanila yon. Sinabi ko na rin to kahapon kay Attorney Kalinisan. Alam na rin niya lahat to. Okay. Croissant daw, naalala na naman niya si Kulaong. Oo nga. Di ba? May badyaw ata dyan, sir. Mayroon. Oo, mga other, nationalities. Yun. Nasa Other nationalities. Nasa Quiapo. Ayan, Quiapo. Ayan, okay. Tignan nyo. Nasa Quiapo lang ako, nakikita nyo yung screen. Na malaki. Yun, sa Quiapo lang. Ano pang update? Fuji News at ikaw iisa. Tapos sabi nga ako daw nga si Puginius eh. Kasi nagla-live ito si Sir Yulen sa Friends of Puginius page. Tapos magkaboses daw kaming dalawa. Meron pang nag-PM sa akin na, aminin mo na, ikaw si Puginius. Talong yan, ha? Oo. As in, basta salute sa'yo, ingat. Salute sa inyo, di ba? Salute sa inyo. Okay. Basta sinasabi ko na guys. Okay. Sinabi na natin lahat-lahat ng nalalaman natin. Okay. Pero, meron pa, hindi pa tapos. Meron pa guys. Meron tayo isusunod. Hindi pa tapos. Okay, hindi pa tapos guys. Meron pa talaga. Totoo lang. Sino yung meron na yan? Ngayon lang talaga yung profession nila. Totoo lang. Sayang. Sobrang sayang lang. As in, sobrang sayang. Okay? Oo, pagka na ka, 'di ba? Yung benefits mo bilang general, sayang. Nang dahil lang kay FLM na ipinaglaban nyo.
Ang lala talaga, wala talagang totoo kay Kulaong. Wala, as in wala talaga. Walang, Well, panoorin nyo na lang ito. No? May juicy pa bang sinabi si Sir Yulen dito? tanong ko nga sa kanya about yan eh, yung lupa na yan, dyan sa Isabela. As in, sinilip niya, oh. Sabi niya, nasa mother title pala yon, guys. Oo, nasa mother title pala yon. As in, talagang may kakutsaba doon si Kulaong. Oh, parang doon sa Tarangan Samar, di ba? May ililate register ba nila ng pag ganun yung kung wala silang kakonnive doon sa Tarangan Samar? Anyway, no? Katulad ng sinabi ko kanina, feeling ko ito yung ito yung hibla na nag-uugnay kay FLM pati yung mga financier niya eh. Yang lupa na yan eh. 'Di ba? Kaya siya kasi isa yan sa pinapromise niya. 'Di ba dati according do sa leak audio kay Inay Mary Ann, gold bars yung inaano sa kanila. Ngayon yung lupa na yan eh. Feeling ko lang ha, I could be wrong. Mga kababayan ko. Parang yan yung natitira kasi nung nagla-live pa si FLM, bukang bibig niya rin yan eh. May ibebenta siyang lupa, may palaging yun yung sinasabi niya eh. Now, ngayon na na-cancel, kaya dapat ipagsigawan yan eh, na na-cancel yung birth certificate eh. Para pag nag-sink in na dun, I'm so sure in denial pa yan. 'Di ba? Feeling ko alam na nila na na-cancel na yung birth certificate ng tropa nila. Ano pa yan? In denial pa yan. Siyempre, mahihilot-hilot yan. Wala yun. Inedit lang yun. 'Di ba? Yung mga ganyan, in denial pa yan. Pero, alam nyo sa sarili nyo na from the very start, from the very beginning, hindi namin kayo niloko tungkol sa idol nyo. Or dyan sa, dyan sa leader ba? O idol na lang, pinaka-safe. O dyan sa hero nyo, sa pandemic hero nyo, hindi namin kayo niloko. Lahat ng sinabi dyan, bagamat may mga inaccuracy, hindi ko naman sinasabing perfecto na napatunayan lahat. Kung meron man flaw, may mga inaccuracy, siguro mali ng detalye. Pero at the end napatunayan din eh. Anong inaasahan nyo yung pinuprove sa inyo na na-acquit, ganon? Yun ba yung pinapamuka sa inyo? Na yan ay na-acquit? Alam niyo naman sa sarili niya hindi siya na-acquit dahil inosente siya. Na-dismiss ang kaso dahil hindi na inattendan nung kalaban. Magkaiba 'yon. At yung iba, lalo na yung optometry law na nilabag niya, nakipag-settle siya. 'Di ba, men? Alam niyo sa sarili, never namin kayo niloko. Pero inuulit ko, kung may makita man kayong flaw sa mga sinabi namin, minor details lang. Halimbawa, siguro namali ng rinig, namali ng rinig or namali ng date, yung mga ganong issue. Pero yung pangyayari totoo, napatunayan naman eh. 'Di ba? Hindi nga lang siguro sa korte, pero inuulit ko, kasi baka sabihin, napatunayan, may hatol ba ng korte yan? Gusto ko lang ipaintindi sa inyo na hindi naman lahat ng bagay kailangan idaan mo pa sa korte. Common sense lang, sapat na. For example, yung pagiging fake ng birth certificate, 'di ba? Meron nang naihain sa inyo na na audio leak eh. Yes, hindi pwedeng gamitin na hindi pwedeng gamitin na ebidensya sa korte 'yon kasi technicalities na lang 'yun eh. Pero alam niyo sa sarili niyo na idol niyo yung nagsasalita doon na inuutos niya kung anong date dapat i-register. 'Di ba? At magkaiba yung place of birth niya sa passport at birth certificate. Common sense lang ang gagamitin.
Ano, maghihintay pa ba kayo ng ano? Ng hatol ng korte tungkol dyan? O magigising na kayo ngayon din? Ganyan kayo katanga minsan eh. Kailan kayo kikilos pagka ano, wala na kayo, ubus na kayo? O kita nyo mga kasama nyo, yung mga matatanda na nagbigay ng pera dyan, hindi na naibalik yung pera. Kakatuwiran nyo, hindi pa naman nahatulan, wala naman nagdemanda. Sabi, scam daw, wala naman nagdemanda. So hindi nagdemanda, ibig sabihin, ay hindi na totoo? Okay, sige. Hintayin yung maubos kayo. Yan lang po muna ang ating pag-usapan ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.